unang video natin kung saan ay pinag-usapan natin ang bagong bokalista ng Linkin Park ay marami ang nag-comment na mas gusto nila si Ivo Rosario na dapat ay ito ang kinuha ng Linkin Park bilang bagong frontman. Hindi ko kayo masisi mga idol dahil hindi lang boses ang kanyang ginaya kay Chester Bennington kundi pati na din itsura at kilos nito. Huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo ang disappointed na hindi siya ang nakuha. Pati na din ang napakaraming fans ng Linkin Park na nahook at naging fans na din ng tribute band na Hybrid Theory. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay hindi lang sa video napapanood ang cover band na ito dahil nagsasagawa na din sila ng tours sa iba't ibang mga bansa. Kaya hindi na rin maitatanggi na mayroon na sila mga solidong fanbase na umaasa na ang bokalista nitong si Ivo ang kukunin ng Linkin Park bilang kapalit ni Chester Bennington. Halika at pag-usapan natin ang tungkol dyan dito sa videong ito. Ano ang pwedeng dahilan kung bakit si Emily Armstrong ang kinuha ng Linkin Park at hindi ang halos clone ni Chester Bennington na si Ivo Rosario? Silipin din natin ang malaking pagtutol ng anak ni Chester Bennington sa muling pagbabalik ng banda. Nag-iingay ito ngayon sa social media na tahasang binabanatan ang kapalit ng kanyang ama at si Mike Shinoda. Kaya maglalagay ako ng sarili kong opinyon sa huling parte ng ating video. At syempre ay umaasa din akong ibibigay mo din ang iyong opinyon dyan sa ating comment section. Panatiliin lang natin mga idol ang respeto sa opinyon ng bawat isa. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to another video. Sa pagbabalik ng Linkin Park kasama ang bagong bokalista nitong si Emily Armstrong ay marami ang na-excited o natuwa pero sobrang dami din ang nagtaas ng kilay lalo na sa mga nakakakilala ng tribute band na Hybrid Theory kung saan nga ay kopyang-kopya ng bokalista nitong si Ivo Rosario ang idol nating si Chester Bennington. Hindi mabilang ng mga fans ang nagpakita ng kanilang disappointment na hindi si Ivo ang kinuha ng Linkin Park bilang bagong bokalista. Ang Hybrid Theory band mga idol ay nabuo sa Lagos, Algarve, Portugal noong mawala ang Linkin Park sa pagpanaw ng bokalista nitong si Chester noong taon ng 2017. At dahil nga sobrang kuhang-kuha ng mga ito ang tunog at pati na din ang itsura ng bawat miyembro ng Linkin Park ay agad silang nakakuha ng kasikatan hindi lang sa Portugal kundi pati na din sa iba't ibang dako ng mundo. Yung tipong mga panahong sobrang dami ng nalungkot at nangihinayang sa pagkawala ng Linkin Park tapos may lalabas na tribute band na katulad nito hindi na rin nakapagtataka na niyakap talaga sila ng napakaraming fans ng Linkin Park at nagkaroon sila ng kakayahan na makapag-tour sa iba't ibang lugar na kung titingnan mo hindi mo aakalain na konsyerto yon ng isang cover band kundi parang sila ang tunay na Linkin Park sa sobrang ganda ng venue at sobrang dami din ng nanonood. Sa sobrang sikat nga nila ay nakarating na din ang kanilang pangalan sa mismong co-founder ng Linkin Park na si Mike Shinoda na inamin nitong magaling at interesting talaga ang Hybrid Theory band. The cover bands that are out there, there's a handful of those cover bands out there and they're a lot of them are pretty, I mean they're good, they're interesting. So dito pa lang mga idol ay malalaman nyo na agad na kahit alam na at napapanood na ni Mike Shinoda si Ivo Rosario na hindi lang kaboses at kasing katawan ni Chester kundi malakas din naman ang karisma nito sa stage hindi naman ito nagpakita ng interes sa naturang bokalista. Noong nabanggit nga ng interviewer kay Mike Shinoda na kahit magaling ang Hybrid Theory band marami pa rin umano ang ayaw sa mga ito dahil nagtutur ang mga ito at kumikita gamit ang materyales o kantang hindi naman sa kanila. In some way, it could be portrayed as a little strange because they are touring the world. They're playing these like arena shows over in Europe and stuff, but it's not their material. It's your materials. Nasabi lang ni Mike Shinoda na hindi siya naging parte ng isang cover band kaya hindi niya alam ang pakiramdam na gumamit ng materyales ng iba. Pero idinagdag nito na kung gusto mo umanong magtagumpay sa iyong napiling larangan, dapat umanong matuto kang pag-aralan ang pinakamagaling na tao sa larangan na yon at doon ka magsimula. Isipin mo
umano sa punto na yon kung ano pa yung pwede mong idagdag at pwede mo pang gawin para mahigitan sila. Ganon umano ang mindset nila kaya na-establish nila ang pangalan ng Linkin Park. Doon pa lang mga idol ay alam na nating hindi lang basta kaboses o kamukha ni Chester ang basihan ng kanyang pagpili ng bagong bokalista ng banda. Lalo na at hindi naman nila planong maging touring band lang. May plano sila magsimula muling lumikha ng mga kanta at albums. Kaya bukod sa parehas na boses lang ni Chester Bennington, kailangan din ng banda ng bokalistang mayroong kakayahang gumawa ng kanta at mayroong maiaambag na bago sa kanila. Isa pa mga idol, dapat maunawaan natin na ang Chester Bennington na nawala ay hindi lang basta-bastang boses lang ng Linkin Park, kundi isa nila itong matalik na kaibigan. Hindi sila yung tipong papalitan si Chester ng tipong impersonator lang nito. Para sa akin ay lalong kawala ng respeto yon kay Chester Bennington. Babalik ang banda para ituloy ang kanilang ligasiya at hindi yung gagamitin lang yung kamukha at kaboses ni Chester para lang kumita. At dyan nga papasok si Emily Armstrong na nakilala na nila noong 2019 pa, na kahit tumutugtog at nagsusulat na sila ng mga kanta inabot pa rin ng 5 taon bago nakapagdesisyon ang Linkin Park na gawin itong bokalista. Marami ang nagsasabi na hindi na umano magiging katulad ng dati ang tunog ng banda sa pagkakaroon ng mga ito ng babaeng bokalista, which is tama naman. Pero kung iisipin natin mga idol, kung totoong fan ka ng Linkin Park, dapat alam mo na ang tunog ng banda kahit noong si Chester pa ang bokalista nito patuloy na nag-e-evolve at nagkaroon na ng malaking pagbabago. So understandable naman siguro na ang pagbabagong gagawin ng banda sa pagkakataon na ito kasama na ang pagkakaroon ng bagong bokalista, dahil hindi na natin maibabalik pa ang ating idolong si Chester. Alam naman sigurado ng banda ang kanilang ginagawa ngayon. 5 taon na nilang kilala si Emily at sigurado akong nakita ng mga ito kung ano ang kaya nitong iambag sa banda, dahil bukod sa boses nitong bumagay sa musika ng Linkin Park, Chester's one of a kind. Like Chester did his thing like no one else could do it. And I think like what's amazing is like Emily just being Emily works in Linkin Park. Meron na din itong tumataginting na 20 taong experience sa mundo ng alternative rock bilang bokalista, rhythm guitarist at isang songwriter na pinaniniwalaan ng marami na makakatulong ng malaki sa bagong direksyon ng tunog na tatahakin ng Linkin Park sa hinaharap. Pero kung sakali naman na walang Emily Armstrong at gusto lang ng Linkin Park ng kaboses ni Chester para makabalik, maaaring hindi pa rin kunin ng banda si Ivo Rosario, dahil may nakakatrabaho na si Mike Shinoda na isang singer na kaya ding abutin ang range ng boses ni Chester Bennington. Siya si Bobby Amaro ng bandang Saliva na inimbitahan ni Mike Shinoda para makasama sa isa niyang project. Anong masasabi niyo mga idol? Ang nangyayari ngayon sa Linkin Park mga idol ay pwede nating ihalin tulad sa nangyari sa bandang Queen, na nung kailangan nila ng bagong bokalista meron din noong isang sikat na tribute band na sobrang kaboses ni Freddie Mercury. Pero tulad nga ng Linkin Park, hindi naman clone ang hinahanap nila, kundi yung bagong bokalista na magdadala sa kanila sa ibang direksyon, dahil wala naman silang planong palitan o burahin ang ligasiya ng kanilang original na bokalista. Ang gusto lang nila ay ipagpatuloy ang banda at magbahagi ng kanilang mga bagong musika, at syempre ay para patuloy na kumita. Sobrang ipokrito naman natin kung sasabihin nating hindi, di ba? So pag-usapan naman natin ang nangyayaring drama sa pagitan ng Linkin Park at sa panganay na anak ni Chester na si Jamie Bennington. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay gumagawa nga ito ng ingay mula pa noong September 8, 3 araw mula bumalik ang bandang Linkin Park na kasama ang bagong babaeng bokalista na ipinalit ng mga ito sa kanyang ama. Sa Instagram story ni Jamie Bennington na nakakuha agad ng atensyon ng mga media, ay nagpakita ito ng hindi pagsang-ayon sa naging desisyon ng Linkin Park, lalo na sa pagpili ng mga ito kay Emily Armstrong bilang kapalit ng kanyang ama. Ito ang kanyang isinulat na direktang naka-address kay Mike Shinoda. Hey Mike, people aren't having a difficult time wrapping their head around the prospect of Linkin Park reinventing itself. They are having a hard time wrapping their head around how you, one, hired your friend of many years, Emily Armstrong, to replace Chester Bennington, knowing Emily's history in the church.
and her history as an ally to Danny Masterson is what it is. 2. Quietly erase my father's life and legacy in real time, not only during a band interview meant to clear the air about certain aspects of Linkin Park's history and future, but during International Suicide Prevention Month. 3. Have refused to acknowledge the impact of hiring someone like Emily without so much as a clarifying statement on the variety of victims that make up your core fan base. No acknowledgement of the way you groom your fan base, Chester's kids or family, my falling out with your wife, who cannot be mentioned either, Danny Masterson's victims, or even Emily's alleged intimidation of those victims. And the list goes on and on and on. What you've done is not something for people to acclimate to. It's not a shock that people are just going to have to take time to process and understand. You have betrayed the trust loaned to you by decades of fans and supporting human beings, including myself. We trusted you to be the bigger, better person, to be the change, because you promised us that was your intention. Now you're just senile and tone deaf. Insane. At this point, I would wager that all you LP guys know is disrespect. You didn't trick me. Naglabas pa ito ng mga videos laban sa Linkin Park, lalong-lalo na kay Mike Shinoda at kay Emily Armstrong. Sinabi nito na hindi reunion ang ginawa ng Linkin Park, kundi isang business at pamemera. Nagkwenta pa ito kung ilang milyon ang kikitain ng Linkin Park sa bawat konsyerto ng mga ito at ganun na rin ang kikitain sa mga albums, live stream at sa merchandise. This is not just a reunion tour. This is not just in promotion of the new album. This is bank. Okay? This isn't small money. This isn't just a little band going out. What did Mike say? We could be making $20-30 million off of a 6-show tour. Or more than that. And that's not including your participation in buying the record, streaming the record, the single that's come out. It has nothing to do with what merch has yet to be sold. That does not include the vinyl. That does not include anything they decide to do in the middle. Masama din ang loob nito na binaliwala siya ng Linkin Park at kahit umano isang ticket para sa mga konsyerto ay hindi siya nabigyan. Nagpakita din ito ng screenshots na imine-message niya umano ang bawat miyembro ng Linkin Park pero walang pumapansin sa kanya at ibinalak pa umano siya ni Mike Shinoda. But in fact, has been ignoring me. Mike Shinoda was literally stalking my page up until the time that I reported on Kyle Christner, and then he disappeared. And then he restricted my ability to interact with him. I will be today reaching out to the last people that I could possibly reach out to for tickets. Like I said, I've reached out to Ryan DeMarty, Bill Silva, Mike Shinoda, Linkin Park, the band itself. Now I will be reaching out to Brad Delson again. We'll see if he ignores me again. I'm going to reach out to Dave. I'm going to reach out to Joe. And I'm going to give them the same message that I gave the other guys. And I'm going to see if we can get something going on here, because that would be ideal. But if it doesn't work out, then you all saw me try, and that's what it is. Pero nahati naman ang opinyon ng mga nakapanood nito. Mayroong nagalit sa Linkin Park pero may nagsasabi naman na ang pagbabalik ng Linkin Park ay walang kinalaman kay Jamie. Sigurado umano na mayroong malalim na dahilan kung bakit hindi ito kinakausap ng banda. Medyo maingay din kasi sa social media si Jamie, mga idol. May napanood pa nga ako na sinasabi nito na hindi siya naniniwala na nagpatiwakal ang kanyang ama. I'm not joking. This is not a prank. This is something I commit to. I don't believe that Chester died by his own hand, and I think that if he did do it, he was pushed. In my book, murder is still murder. And not only has he been taken out and covered up, I have as well. And I'm here to haunt you because I said so. I want answers. Sa dami na ng ginawa nating video dito sa Aklat PH, mga idol, ay hindi na bago sa kwento ng mga banda na mayroong pumanaw na miyembro. Pero karamihan sa kanila ay pamilya mismo ng pumanaw ang nagsasabing ipagpatuloy ang banda dahil hindi umano gugustuhin ng pumanaw na yon na masisira ang banda ng dahil sa kanya. Pero sa Linkin Park ay mukhang may nangyari talagang hindi maganda sa pagitan ng kanilang remaining members at panganay na anak ni Chester. Pero kung alam mo ang kasaysayan ng Linkin Park, ay sasang-ayon
Sang-ayon ka sa akin kung sasabihin ko na mayroon talagang karapatan si Mike na gawin ang gusto niya sa banda. Dahil katulad nga ni Rob Bordon at Brad Delson, isa nga si Mike Shinoda sa original na founding member ng pinag-uusapan nating banda. Lalo na at as long as andyan si Mike Shinoda at si Johan ay hindi talaga mawawala ang trademark na tunog ng bandang Linkin Park. Kahit ilang beses pa sila magpapalit-palit ng bokalista. Mauunawaan ko sana ang sentimiento ng anak ni Chester na binura umano ni Mike ang buhay at legasiya ng kanyang ama kung tinanggal ng Linkin Park si Chester sa banda. Pero hindi naman ganun ang nangyari mga idol. Kinuha na Chester ang kanyang sariling buhay at ang banda ang naiwan nang hindi nila alam kung saan pupunta. At dahil nga andun yung katotohanan na umabot pa ng 7 taon na hindi naghanap ng bagong bokalista ang banda, ay sapat na sigurong katunayan yon kung gaanong inirerespeto at iginagalang ng kanyang mga kabanda si Chester Bennington. 5 taon ang kilala ng banda si Emily, pero nga ngayon lang silang nagdesisyon na kuhanin ito bilang bokalista na magdadala sa kanilang banda patungo sa iba at bagong direksyon. Kaya sa ayaw at gusto man natin, ito na ngayon ang Linkin Park ng bagong era. Nasa atin na yon kung saan tayo lulugar. Doon ka ba sa mga ayaw na sa kanila dahil sa bago nilang bokalista, o doon ka sa mga nagdidiwang at nagsasaya sa pagbalik ng paborito nilang banda? Pero syempre, umaasa naman tayong magkakausap ng ayos sina Jamie at Mike Shinoda, dahil kung nabubuhay lang siguro si Chester, hindi rin siguro ito papayag na pagsalitaan o i-disrespect ng kanyang anak ang kanyang mga kabanda na umulan man o umaraw, kasama niya ang mga ito sa loob ng 20 taon. Isa pa mga idol, kumuha man ng kahit ilang bokalista ang Linkin Park, napaka-imposible namang mabura pa ang pangalan ng isang Chester Bennington. Kapag sinabi mong Linkin Park, automatic na mukha ni Chester Bennington ang makikita natin sa ating alaala. Hindi na yan mawawala kahit kailan. Mas mali naman siguro yung pigilan na magpatuloy ang banda at silipin pa at masamain kung gaanong kalaki ang kanilang kinikita. Deserve nila yon dahil pinaghirapan nila kung ano man sila ngayon. Kailangan din naman nilang kumita dahil may kani-kanila silang itinataguyod na pamilya. Dugo at pawis ang kanilang naging puhunan sa kung anumang tagumpay ang naabot ng Linkin Park. Kaya sobrang unfair nun kung pipigilan mo silang magpatuloy o sabihang magpalit ng pangalan ng banda. Ang kailangan lang ng marami na ayaw sa kanila ngayon ay ang mag-move on. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan, pero may kakayahan tayong gumawa ng bagong alaala sa kasalukuyan. A couple things about Chester that I know is that he was an open-minded person when it came to music he liked. He would and so the idea that the band being fronted by a female singer is something that I feel like he would have come up with the idea. My hope is that Emily can be Emily, and if you're feeling like a connection to Chester when you're listening to music, then let that come through you. I think he can come through his singing can come through the mouths of the crowd, as opposed to putting Emily in that weird position. I think the best thing for her to do is her to be herself. Ikaw idol, ano ang opinion mo sa nangyayari ngayon sa Linkin Park? Pag-usapan natin yan sa comment section. Umaasa lang ako na magkakaroon kayo ng respeto sa opinyon ng bawat isa. Maraming salamat. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.